Pag binubuklat natin yung mga libro ng kasaysayan, madalas ang mga bida ay mga general na lalaki, di ba? Pero alam nyo ba na sa isang probinsya dito sa Pilipinas, may isang babaeng tumayo at pinatunayan na ang tapang ay walang pinipiling kasarian? Tara, kilalanin natin siya. Oh, heto na yung tanong. Isang simpleng tanong lang yan, pero yung sagot, pambihira. At yung kwento sa likod nito, madalas hindi na pag-uusapan. So, sino nga ba siya? Walang iba kundi si Agueda Cahabagan, na mas kilala sa astig na pangalang Generala Agueda. At tandaan niyo to, siya lang ang nag-iisang babaeng general ng unang republika ng Pilipinas. Nag-iisa. Okay, so unang bahagi, Generala ng Laguna. Taga Santa Cruz pala siya at dito nagsimula ang kwento kung paano niya inukit ang sarili niyang pangalan sa ating kasaysayan. Sunod, pagsapi sa himagsikan. Paano nga ba siya napasok sa isang mundo na, aminin na natin, para lang sa mga lalaki nung panahong yon? Alam nyo, bago pa man pumutok yung himagsikan noong 1896, sikat na pala si Agueda sa kanila. Hindi lang dahil sa tapang niya na sabi nila'y pambihira raw talaga, kundi dahil na rin sa sobrang galing niya sa pangangabayo. At itong dalawang katangiang to, ito yung magiging puhunan niya para maging isang leader. At ito yung parte na sobrang cool. Pikit mata nyo at imagine, nasa gitna ka ng labanan tapos may makikita kang isang babae, nakaputi pa, sakay ng kabayo, tapos may hawak na itak. 'Di ba? Grabe! Yung itsura niya pa lang, talagang nakakapagbigay na ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga kasama niya. Ang powerful ng dating, 'di ba? Ikatlong bahagi, tagumpay sa San Pablo. Dito, grabe, pinakita niya na hindi lang mga Kastila yung kalaban niya. Kalaban din niya yung mga makalumang pag-iisip tungkol sa kung ano lang ba yung kayang gawin ng isang babae. Tingnan niya to para mas malinaw sa atin kung gaano kalaki yung hinamon niya. Kasi nung panahon na yun, ang tingin sa mga babae, di ba dapat nurse lang sila o di kaya ay tagatago lang ng mga dokumento ng katipunan. Pero si Agueda, pinili niyang humawak ng armas. At hindi lang basta sumunod, kundi mamuno mismo sa labanan. Talagang binasag niya yung mga inaasahan sa kanya. At yung pag-angat niya, hindi biro. Napakabilis. Isipin niyo, noong 1896, sumali lang siya. Pagdating ng 1897, siya na yung namuno sa matagumpay na pag-atake sa San Pablo, Laguna. At dahil sa galing niya, 2 taon lang ang lumipas, 1899, opisyal na siyang ginawang Brigadier General ni General Miguel Malvar sa ilalim mismo ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Wow, di ba? Okay, ika-4 na yugto. Laban sa mga Amerikano. Akala mo tapos na sa mga Kastila, di ba? Hindi pa. May bagong kalaban at mas mabigat, yung mga Amerikano. So paano niya nilabanan yung mga Amerikano na mas kompleto sa gamit? Dito lumabas yung talino niya. Alam niyang dehado sila sa armas, kaya ginamit niya yung kalikasan. Yung mga kabundukan ng Laguna at Rizal na parang maze sa mga dayuhan, ginawa niyang palaruan. Ang diskarte? Hit and run. Sasakay sila ng mabilis, tapos mawawala na parang bula. Sa ganitong paraan, nagulo niya yung mga Amerikano nang hindi sila direktang nagsasagupaan. Pinatunayan lang niya na yung kaalaman mo sa sarili mong lupa, yan ang pinakamatinding armas. Kaya naman, hindi na lang siya basta mandirigma, naging simbolo na siya ng pag-asa. At sa huling bahagi, pamana ng katapangan. So ano nang nangyari pagkatapos ng lahat ng digmaan? At ano yung pinakamahalagang iniwan sa atin? Isang numero lang yan. 1. Pero napakalaki ng ibig sabihin. Sa dami-dami ng mga general ng revolusyon, nag-iisa lang siyang babae. Yun yung pinaka-takeaway natin dito kung gaano siya ka-espesyal at kabukod-tangi sa buong kasaysayan ng Pilipinas. At ito yung pamana niya sa ating lahat. Ang paglilingkod sa bayan ay hindi nasusukat sa kasarian. Ipinamukha sa atin ni Generala Agueda na yung dedikasyon, yung talino, yung tapang, wala yan sa kung lalaki ka o babae. Nasa puso yan ng bawat Pilipinong gustong maging malaya. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Siyempre, iba na yung mga laban natin ngayon, di ba? Baka sa opisina, sa eskwelahan, o kahit sa mga personal nating pinagdadaanan. So, paano ka magiging general sa sarili mong mga laban? Paano mo gagamitin yung tapang at talino na ipinakita ni Generala Agueda para manalo ka rin?